Kaalinsabay ng National Lung Month ngayong Agosto, inilunsad kahapon sa Lung Center of the Philippines ang breathing billboard installation. Pinangunahan ito ng 350 Pilipinas kasama ang Institute for Climate and Sustainable Cities at ang iba't ibang clear air advocates. Ayon kay Francis de la Cruz, nananatiling malaking problema sa kalusugan ang polusyon sa hangin na nagreresulta sa pagkalugi ng ekonomiya ng bansa. Ang epekto naman ng polusyon, yan ay maging polusyon sa tubig, polusyon sa hangin, ang epekto niyan talaga ay kalusugan. At syempre, pag ang mamamayan ay hindi malusog, mas mahirap para sa kanya ang maghanap buhay, gumawa ng mga economic activities. Kung kaya naniniwala tayo na yung malinis na hangin kasama ng malinis na tubig, malinis na kapaligiran ay kailangan natin kung gusto nating umunlad talaga bilang isang pamayanan. Panahon na rin anya na i-upgrade ang Philippine Air Quality Standards na mas malapit sa safety level standards ng World Health Organization o WHO. Siguro ipanawagan natin, una sa pamahalaan, kailangang bantayan natin yung air pollution. Mayroon tayong Clean Air Act, kailangan na nating i-upgrade yung ating standards. Ayon naman kay Dr. Vicente Balanag Jr., ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, inilunsad ang breathing billboard installation upang ilarawan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at kung paano ito nakaaapekto sa kalusugan ng mamamayan. So, ang mangyayari dyan is yung lungs na nakikita natin, puti pa yan. After mga ilang araw, makikita nyo, magiging maitim na yon. Ibig sabihin na nagdi-deposit na yung mga pollutants, particular yung PM2.5, yan yung mga maliliit na butil ng pollution na nakakaabot sa kakaila-ila-lima ng lungs natin. So yun, hindi na yun natatanggal. So yun yung makikita nila na isang puti, after 10 days, maitim na yun. Ganun din yung nangyayari sa lungs ng normal na tao. Lalo pa kung mayroon ng sakit, lalong mahihirapan sila. Yun yung magiging epekto nun. Dagdag pa ni Dr. Balanag, halos lahat ng sakit sa baga ay sanhi ng air pollution gaya ng pneumonia, tuberculosis, asthma, cancer at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ang air pollution din anya ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Yung mga nabanggit ko, pneumonia, tuberculosis, cancer, COPD, asthma, top 10 sa mga causes ng mga sakit ng mga Pilipino. At dun nga sinabi, number 4 na ang pollution sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Pollution. So, nandun yung mga high blood, nandun yung cancer, pero nakita dun air pollution mismo. At bakit? Hindi lang naman lungs ang naapektuhan ng air pollution. Alam natin na nakakapasok yung pollution sa baga natin. Pero anong mangyayari? Na-absorb. Pagkatapos pumunta yan sa lungs, na-absorb na sa katawan natin. 60% na sanhi ng air pollution ay mula sa usok ng mga sasakyan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.